Magkano po sa Quezon Kubo? 45, wala na yun. Wala na. Pero pwede po yung ano lang, yung... Hindi, table ko na. May table 300 dyan ako ng trans. Ayun. Sige po, pagkano po. Kain kuya tayo. Tigil muna ako dito. Ayun. Ito yung pabaho ni mami sa akin. Kain muna natin. Presto dito. Buti na lang at tapos na akong kumain bago may dumating. Nakaban mag-outing daw dun sa kabila. Maganda ng view. Medyo harap lang sa araw pero sa personal napakaganda. Dami na dumadaan ng mga riders. Recording na ba? Ayun, recording na. Ayun, medyo nakapag pahinga na ng konti. Sobrang dami nung pinabaon sa akin ni mami na Bake Mac. So inaalok ko dun si kuya yung dito kanina na nag-aalok ng mga kubo-kubo dito. Kasi itong bandang unahan natin ay mga resort na. Ayun, bago nga pala tayo simulang mag-ride ay maraming salamat nga pala kay Sir Elmer, kay Sir King Albert at saka kay Sir Lancy sa palaging panonood sa atin. Maraming salamat sa inyo mga sir. At kahit na medyo matagal pagitan ng ating mga upload ay iniintay nyo pa din yung aking mga upload. Kaya yun, sobrang salamat po sa inyo. At yung kahit papaano ay may nag-aabang sa ating mga vlog na ina-upload dito sa ating YouTube. So yun. At magano na tayo. Ay, nga pala. Maraming salamat nga pala kay Mami. Kasi dumating yung kanyang siguro late Valentine's gift para sa akin. Itong bago nating gloves. Kung mapapansin niyo yung gloves na ginagamit ko ay butas-butas na. At medyo luma na, siguro mga 2 o 3 taon na yon. So napakaganda nito. Medyo may kahabaan na tamang-tama kasi kapag maikli kasi yung gamit ko nung dati, yung ating ginagamit na gloves ay abot lang dito. Kaya medyo yung mahaba, hindi masyado may initan yung ating kamay. Kasi kapag nakahawak tayo sa manabela ay medyo nasusunog itong balat. So napakaganda. Yan. Maraming salamat kay Mami. Lusot muna tayo. Kaya pala ako po. Op. Kaya pala ang daming naghihintay na tumaas. Hindi makahon. From Calamba. Shoutout sa mga taga Calamba, Laguna. Yung jeep na yon dadayo pa dito sa Batangas City, dito sa lugar namin para mag beach. Pero napakadami ng ng magagandang mga paliguan doon. Pero siguro jeep lang siguro yung nasita nila. Siguro mga taga dito din lang. So yan, mga resort tumatadaanan natin. Ang pinakagulang naman natin sa araw na ito ay makapag-ride strides din lang na konti at makapag-unwind kung saan man tayo makatigil na magandang spot. Yun, kitang-kita yung karagatan doon sa baba. So diretso muna tayo. Madaming mga sasakyan sa likodan natin. Dito isa pa itong pestong ito na napakaganda ng mga bangkingan. Wala pang na spot dito na mamimitik.
Kaninang umaga nga pala, maikwento ko mga part, ay napadaan ako dun sa Pagkilatan Corner na kung saan ay may mga mamimitik, parang wala pa nakapwesto. Kaya siguro napaaga ako, pero bandang alas 8 na yun ng umaga. Ewan ko lang, siguro mga pagod, kapipitik kahapon yung mga mga mamimitik natin dyan sa may Pagkilatan Corner. Ito pa, beach pa din ito. Di pa ako nakakapunta dyan. Baka na natin mamaya. Paunahin ko na to at nakakahiya. Ayun. Mababalag kasi tayo, mabagal tayo. Okay, una po kayo. Ayun na. So yun ba, hindi ko pa ata kayo nababati. Kanina pa akong taktak dito. Good morning mga part. So nandito tayo sa Barangay Pagkilatan. So paglusong nito ay entrada ng Barangay Ilihan. Dito pa din sa amin sa Batangas City. Oh, napakaganda. Yan, nasa sakanan natin mga part ay mga dagat dito, mga resort diyan sa baba na nagsisimula ng dumadami yung mga guests, yung mga nagsiswimming. Ako, sana kami ay hindi masiro ngayong darating na bakasyon. Sana makapag-swimming din kami. Talagang bibihira na yung magawa yun dahil lang sa busy sa trabaho at may mga pasok ang mga bata. Kaya talagang hinihintay lang namin yung bakasyon para lang makapag happy makalabas, makapag-enjoy sa mga magagandang lugar. Okay, ito na, welcome to Barangay Ilihan. Palagi ito natin nadadaanan, pero umatras itong Nissan. Tayo muna uuna. Bakit kaya umatras? Kung bakit man ay hindi ko alam. Okay, diretso. Itong paglusong dito mga part ay isa sa mga bagong beach resort dito na siyang sumisikat ngayon, na daming nagpupunta. Hindi pa din kami nakaka-experience dito, pero sana maka-experience din namin kasi may mga madami siyang activity dyan, mga sasakay sa bangka, at saka mayroong yung pool sa gitna ng dagat. Ayun, ang daming yun, itong baba full parking na. Tapos ito ginawa nila ng parkingan itong itaas, puno din. Tayo una tayo at ang mga ay muna tayo. Ayun, Brisa Mar Beach Resort. Sana po ay maimbitahan kami dyan. Okay, pauna natin muna to. Okay, diretso. Ayun, sa kaya tayo makatigil para makapag tambay-tambay. Kailangan mga pinakaano natin, ang habol natin para sa araw na ito. Tayo matatambayan. Siyempre yung medyo nakaka-relax. Welcome to De La Paz. Wala pa masyadong naliligo sa parteng ito kasi saglit lang. Maganda ang dagat dito, kaso kumbaga sa ay open field, walang masyadong kubo or lilim na mga puno-puno para
pagtambayan ng mga naliligo. Pero siguro parting hapon hindi mawawala kasi napakaganda oh. Bagal-bagal lang tayo mga part. At sobrang lakas ng hangin dito. Kumbaga kita niyo, open na open yan, wala man lang pinakaharang. Kaya sigurado ko na kapag bibilisan natin yung takbo ay wala na kayong maririnig sa akin. Puro wind noise na lang. Pero napakaganda oh. Mga asul-asul ng mga yan, mga tubig sa dagat. Tangi siya pang nagpaganda dito mga part. Yung mga seawall halos napakadami na natatapos dito o nalalagyan ng seawall dito sa parting ito. Kasi kapag bumabagyo ay talaga namang sisira yung mga dike, yung mga datihang dike na nakalagay. Yung alam niyo yung mga patong-patong na bato, yung ganun dati. Kaso kapag dumadaan yung mga bagyo, yung mga kalakasan ng bagyong nakaraan, ay nasisira itong mga dike. Kaya pinalitan nila nung mas matibay, yung pinaka kumbaga kung tawagin ay seawall. Kaya talagang solid at meron siya nakalagay na pambasag talaga ng alon. Wow, ito pa sa pinakamagandang spot dito na magandang tigilan. Tigil nga tayo. Pakita ko lang sa inyo ulit. Puro tayo stopover ha. Pasensya na kayo mga part kung ganito lang ating magiging tawag ito ganap. Okay. Ayan o yan. Yung mga pambasag sa alon. Pero sa parting ito ay halos na tabunan na din ng mga bato. Siguro mas maganda kung tinaasa nila or mas ilang patong pa yung pambasag sa alon na yan. Oh, ang ganda oh. Kita nyo yan. Nakakatakot tumas dito, baka madala tayo ng alon, pero sige. Grabe naman yung hilerang yan oh. Akalain mo nasa ibang lugar ka. Akalain mo wala ka dito sa Batangas City. Ganda oh. Okay, baba tayo. Ariko. Wala pa tayong natitigilang pwedeng tambayan. Puro open field dito. Puro walang kanlong. Abot ata tayo ng Talahay Pandayan, hindi tayo nakakatambay. Pero enjoy natin tong magandang view mga part, magandang biyahe. Sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Batangas City, ako, subukan nyo. Talagang napakaganda dito. Ayun, mula sa napakahabang binaybay nating baybaying dagat dito, itong pinaka coastal area dito sa Batangas City, ay nakatigil lang ulit tayo dito sa may puno ng sampalok. So ito lang ang nakakapagsalba sa sa ganitong init, itong mga natitirang puno ng sampalok dito. Bang lang tayo dito. Napakalakas ng hangin. Dito sa pwestong ito ay napakaganda din dito. Siguro mas maganda kung marting umaga o sa hapon. Okay, diretso ulit tayo. Lakas ng hangin. Gusto kong tumambay sa mga ganyang mga dike, pero hindi ko magawa.
ng hangin dito. So welcome Barangay Talahib Pandayan. Ilang barangay na yung ating nalampasan. Nakapatigil-tigil lang tayo. Ayun, meron dito mga siguro porent din yan. Tapos ito yan, porent din. Mahaba nito mga part itong coastal area. Meron nga pala akong vlog nito mga part, yung sa Exploring Batangas City. Hindi ko alam kung pang ilang episode na yung makarating tayo dito sa Talahib Pandayan. Pero nasa playlist lang mga part. Baka hindi nyo pa nasisilip yung playlist ko dito sa yung mga vlog ko dito sa Batangas City, yung Exploring Batangas City mga part. Nakarating ako abot dito, pinakahuli ko yung Talahib Pandayan. Binaybay natin mula sa Tabangaw. So makikicheck lang mga part, madami pa dyan. Ito masarap din dito, may tree house. Kaso ay may bayad, hindi libre yung pagtambay doon. May nakalagay agad na bawal ang tambay. So alam nyo naman na na tayo ay walang budget para doon. Ay sana ang ating audio ay hindi nagpuputukan, no? 27 lang o 26 ang ating takbo. Pero naku, baka pagka nag-edit ako nito siguradong putukan ng audio natin. Hindi ako makapagmabilis mga part. Tamang chill ride lang, napakasarap. Nakikisama ngayon itong ating Insta360. Nakailang palit na ako ng SD card na lagi na lang nag-i-stop yung kanyang recording kasi nag-slow daw yung memory. Hindi ko alam kung bakit, pero ngayon ay okay naman, nakisama. So ito nga pala mga part, ang bagong gawang tulay ng Talahib Pandayan. So dati ay doon tayo dumadaan sa baba, na kapag bumabaha at tag-ulan ay walang makadaan kundi yung mga malalaking sasakyan lang. So ngayon ay all goods, napakaganda. So dito yan, nasa harapan natin, mga beach pa din yan. Tapos tandaan nyo yung vlog ko nitong sinundan nitong huli, yung nagcamping tayo sa may Talahib Pandayan dito, doon sa may singsing na bato. So madadaanan din natin mga part. Ewan ko kung anong kakalabasan ito ang ating vlog para sa araw na ito, hindi ko alam. Basta't kung hindi pa kayo nakakapunta dito mga part sa lugar namin, ayan, ito na yung mga makikita ninyo, lalong lalo na dito sa coastal area na talaga napakahaba ng babagtasin ninyong coastal road. Ayun, nasisipat ko na yung singsing na bato. Madami naliligo. Ayun. Napakagandang view doon, no? Grabe naman yun, sir. Makakatigil kaya tayo din sa pinagparkingan natin. Kaya makakatigil tayo mga part. Pakita ko sa inyo. Kaya dito tayo nagparking nung tayo ay nag-camping. Diyan din, oh. Yan, dyan din tayo pumesto dati, oh. Ang daming ang daming mga nakatent. Napanood kaya nila yung aking vlog dyan? Kasi ang dami na naka-tarp at saka nakatent. Shoutout sa mga nagkakamping dyan sa may malapit sa singsing na bato, sa mismong spot ko. Grabe, nakakatuwa naman. Mas lalo ko na tuloy namin isang pagkakamping. Kaso nga lang talaga nahihirapan ako mga part. Siguro pagka yung full time na tayo na nagbablog lang, magagawa natin yung pagkakamping-camping, yung wala tayong iniisip na oras na kailangan natin makauwi agad sa bahay, na may iniisip tayong may trabaho tayo kinabukasan. Parang ang sarap ng ganun, Pinapangarap ko din parang araw na
na magawa ko yun. Yung hindi tayo kumbaga takas-takas lang. Ang ganda. Grabe naman yun, sir. Ang sarap dito. Yan, dito madami ng masisilungan. Pero sa parte niyang may seawall ay ganun ulit. Wala kang walang matitigilan dito. Pero ito lang kagandahan talaga na nalagyan nila ng seawall itong baybayin na ito. Kasi kapag bumabag yung mga part ay talagang kain na kain ng hampas ng alon nito. Kaya nasisira itong mga dike dito. So ngayon itong style ng pagkakagawa ng pinaka dike nito ngayon mga part, yung seawall na yan nga ay napakatibay. Teka lang, makatigil nga lang ulit. Bihira lang ako tumigil dito. Pero malimit naman ako dito dumaan. Ayan. Tingnan natin ulit. Ayun, nalaglag na naman itong ating sombrero. Wait lang. Ang ganda dito lalo na siguro pag hapon. Ayan, makikita nyo yung kumbaga pinaka sunset. So dito sa parting ito mga part yan Ayan yung mga pambasag ng alon. Kaya siguradong hindi yan mauuka itong pinaka wall na ito. Tapos may daan pa dyan ganda. Magkano kuya? Buko na lang po. Isa lang po. At ako lang naman Bayari. Ayun. Thank you po. Iban muna ako din sa kabila. Napakainit na sa tinigilan natin. So lumipat lang ako dito. At buti na lang ay may dumaang nagtitinda ng ice drop. Nakabili tayo, 20 pesos ang isa. Tambay lang muna tayo dito at kainin natin to. Baka daming nagra-rides papuntang Lubo ang way na yan. Tira nga pala akong tinapay kanina dun sa babaw ni mami. Hindi ko lang na-videohan pero naubos na. 3 tinapay. So tambay lang muna ako dito mga part. At maganda nitong napistuhan natin na siyang tamang-tamang tambayan. Presko, nasa harapan natin yung dagat. Madami nagdadaan na sasakyan at saka mga nagra-rides. Kaya masarap ditong tumambay. Ang dami ka nakikita. Ay after 30 minutes, aba, hindi lang. Dahil 11 o'clock na mga part. Napasarap ang tambay natin dito. Ay, medyo kumalma-kalma ng konti. Silip lang ulit tayo. Kanina nga pala ay ang daming tigilan dito. Kumbaga napakadami talagang humihinto. O talagang hindi mo mapapalampas itong parting ito kapag dito ka napadaan sa Talahib Pandayan mga part. Para siyang may halin tulad sa mga baywalk doon sa mga nakapaligid sa Bulkan Tala Ang kinaibahan lang ito mga part ay tunay na dagat yung nasa sa harapan ninyo. Sarap. Tapos amoy na amoy pa yung talagang simoy ng yung may ala, tapos may parang amoy lumot. Basta alam niyo na yon, yung amoy dagat talaga. Tapos sa mga gilid-gilid ay ang mga kabundukan.
Malapit na tag-season ng mga mangga oh. Ang dami ng mga bulaklak. Ayun ang ating tinigilan oh. Ang sarap. Yun, ang dami pang magdadating ano, mga nakabike. Ewan ko lang kung naaninag sa camera, pero yan, paparating na sila. So yun, nakapagpahinga na tayo mga part. At ayun, sa palagay ko naman ay goods na ako. Pero siguro ay bitin kayo dahil na halos puro kalsada lang nakita natin. Dire-diretso lang tayo kanina. Wala man lang tayong drone shots dahil ng napakalakas ng hangin mga part. Alam ko naman na kaya yun ng ating drone, pero nag-iingat lang ako. At medyo talaga kinakabahan ako kapag nagpapalipad tayo ng drone. So yun, at mag-uutay-utay na tayo. At tayo ay lalangyan na.